Samantala, Toll Regulatory Board nanindigang tuloy ang pagpapatupad ng One RFID scheme sa lahat ng mga expressway sa bansa sa Hulyo. Ang detalye ihahatid live ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Paul? Yes, Chris, Enero ngayong taon nang simulan yung test run sa iba't ibang expressway sa bansa gamit nga itong One RFID system. Ayon sa Toll Regulatory Board, so far, so good naman daw yung pagpapatupad dito. 2019 nang magpakabit ng Radio Frequency Identification o RFID sa kotse niya si Darwin. Malaking bagay para iwas abala sa biyahe, lalo at may pagkakataong bumabiyahe rin siya pa norte. Para mas hassle-free yung travel ko in and out Batangas kasi most of the time ginagamit ko yung expressway. So ayoko naman yung cash, maglalabas pa ako lagi ng cash. Mas mapapadali na raw ang alalahanin niya sa pagdaan sa magkakaibang expressway dahil sa napipintong One RFID system sa lahat ng expressway sa bansa. Ibig sabihin, iisang account na lang ang gagamitin. Ayon sa Toll Regulatory Board o TRB, nakatakdayang ipatupad sa Hulyo ngayong taon. Ayon sa TRB, may mga opsyon pa raw sa ngayon ng mga motorista. Kung gusto rin po nilang i-retain yung dalawang RFID at dalawang wallet pa rin, wala naman pong sinabi ang ating tanggapan na hindi na pwede yun. Patuloy pa raw ang pagpupulong ng mga toll operators para sa Phase 3 ng interoperability ng One RFID, One Wallet. Enero nitong taon ang simula ng test run sa ilang expressway. Layon daw nito na maibsan ang pag-iembudo ng mga sasakyan sa mga tollway plaza. Mga ganyan pagkakataon. Kaya ngayon pa lamang po ay tinitignan na natin ng ating mga toll operators ang dapat na ayusin upang pagdating ng mga panahong yan ay hindi naman po tayo magkaroon ng mga malalaking problema. Patuloy pa sa panghihimok ang TRB sa mga motorista na lumipat na sa cashless transaction para sa mas mabilis na pagbiyahe sa kalsada. Chris, 5 buwan mula ngayon, bago yung full implementation nitong interoperability project ng TRB at mula rito ay inaasahan na mas magiging maalwa na yung pagbiyahe ng mga motorista sa iba't ibang expressway sa bansa. At yan muna ang latest mula rito sa Batangas City. Chris. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog.